Leaders na rin po. Lahat po ay nasa singles programs. At ito po, ay welcome po natin si Tito Roy. Maraming salamat. Magandang hapon po mga kapatid. Pwede kami dito na talaga. Kahapon, puro bata. Nakukulit. Isang araw, yung mga binatilyo na. Kaninang umaga, yung mga singles. Mamaya nga po, hindi ako ng mahal dito sa Lord. Lord God, saan ba ako po pwesto? And then, napag-isip ko pagpapatuloy ng pakikinig sa Kanya kung saan kita padadala kung mapumunta. Okay? Kaya maraming salamat mga kapatid at tayo magkasama-sama ng siguro mga 2-3 oras. Paggawin na natin 4 na oras. Yes. May mga mabubuting appointment ba kayo mamaya? Sama niyo po kung kayo meron. Miss na miss ko na yan eh. 20 years ko na rin din. Okay? Pero sariwa pa sa aking isipan mga ganong pagkakataon. Ano? So salamat sa Panginoon at ako'y Kanyang tinawag para isang mensahero ng Kanyang salita. Ito ay madali lang ito. Kaya kung minsan nakakabarin ba? No? Kaya lang, kung titignan natin, maraming pagkakataon, marami siyang pinapadalang tao na magsilbing tagahatid ng kanyang mensahe kung sino siya. Sa mga pagbasa na lang po sa misa, sa Ebanghelyo. Lahat po tayo nagsimba kanina. Karamihan po sa atin, di ba? Sa mga nagdaang araw po ay akmang-akma po yung mga mensahe niya sa Ebanghelyo. Ngayong araw na ito, ang hinihiling niya sa atin ay tayo maghanda. Paghandaan natin ang muli niyang pagbabalik. Di po ba? Kung nagsimba po kayo, yun po ang mensahe kanina. Paghahanda ng muli niyang pagbabalik. Umaasa po ba kayong babalik pa po siya? Hindi dyan may pagbasa nga habang nagre-reflect kasi ako kagabi sa aking ibigay na message. Napakaraming pwedeng ibahagi sa inyo, pero hayaan po ninyong kung ano yung pagbasa ngayon. Hindi necessary yung sa misa kanina. Sabi niya, he taught them a lesson. Tinuruan niya sila ng isang yung lesson sa Tagalog? Aral. Okay? Consider, sabi niya, the fig tree and all the other trees. Kung isipin po natin trees, may bunga. Doon sa bunga, doon magsisimula ang sariwang trees. So ito po yung mga sariwang trees na kanyang ipinunla. Yung pong tema ng ating pagninilay. Kayo po ang halimbawa ng mga sariwang punla na pwede niyang gamitin bilang isang binhi. Okay? Siguro sasabihin kong yung mga kapatiran natin, yung mga titos natin na nagsisigli, isa na yung mga binhi na nagpagamit sa Panginoon para tanim ng punla. Okay? At yun po ang nangyari for the last 2 months. Di po ba? Inalaw nilang
Panginoon, tawagin silang magkalat ng mga punla para maging isang binhi in the future. At yun po ang ginawa nila. Yun po ang ginawa nila. Yung po pagtending ko dito eh. When their box first open, ito na po yun. Okay? When yung punla ay bumuka, sila po ay mag-iinit at magsisimulang umusbong. Diba? Magsisimula po kayong umusbong sa pamamagitan po ng alalay ng Espiritu Santo, ang ating pong Panginoon. So ginawa po nila ang kanilang responsibilidad. Kagaya ko rin po, ginagawa ko rin po ang responsibilidad. Tinawag din po ako ng Panginoon na kung maaari magsilbing patubig. Okay? Kasi pagka hindi natin didiligan yung mga naunang, yung mga naipunla na, ay kailangan patubigan natin at ito po yung gagawin natin ngayon. Susubukan natin patubigan para lalo siyang bumilis, umusbong. Okay? Ang ganda po ng mensahe. Okay? In the same way, when you see those things happening, ipalagay po natin, in the same way, pagka nararamdaman na po ninyo ang pag-aalab ng inyong sarili, ang inyong katawan, ibig sabihin, nagsisimula na pong umusbong yung salita ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Ganun po ang pagka-indikito dito eh. Okay, when you see those things happening, know that the kingdom of God is near. Abot tanaw na po ninyo siya. Abot yakap na po ninyo siya. Yung po ang tema ng ating pong pagninilayan ngayon. Tutulungan po natin kung ano talaga ang ibig sabihin ng Panginoon. Kung bakit siya gumagamit ng kung ano-anong paraan para tayo po ay mapalapit sa Kanya. Amen po ba? Amen. Amen. Ganda po. Ang ganda po ng mensahe, ano? So, ang mensahe, maraming paraan paggamit ng kung sino-sino sa atin. Ang isa pang paraan ay paanyaya. Kung nagpaanyaya po kayo na makinig ng kanyang salita sa Ebanghelyo, sa misa, isang paraan din po yun. Okay? Ito rin po ang mga ibang paraan. Okay? Sa mga nakalipas po na linggo, nakaraang pong linggo, maraming pagkakataon na kayo po ay inanyayahan. At sinasabi pa po dun sa ating pong pagninilayan ay binigyan pa po kayo ng paraan kung paano ninyo palaguin kayo mismo. Personal po ninyong magagawa ito. Na hindi laging aasa sa tulong, pero kahit paano, laging nandiyan po ang tulong ng ating pong mga kapatid. Okay? Mga kapatid, dati pare. Dre! Pero pagbabago na po yun, kapatid, bro! Di ba? Yun ang pagbabago natin na ngayon. Okay? Matra-transfer na po yung dati nating mga relasyon. Okay? Bro! Okay? Bro! Ang ganda lang nung na-invento ng Servants of the Lord sa Abu Dhabi, di ba? Abu Dhabi lang po ba ito dito? All over? Ano pala? Yung pala po. All over pala ito. But thinking, balikan po natin, sino tayo 20 years ago, like myself. Ano yung bro dyan? Okay? Brad! Meron din palang Brad, pero masasabi mo lang, malakas lang ang loob mong magsabi ng Brad pagka meron kang, di ba? Okay? Namimiss ba ninyo yan? Darating ng araw yan, meron tayong pagkakataon, no? Sama-sama tayo. Paminsan-minsan, hindi naman tayo pinagbabawalan dito. Okay? Paminsan-minsan, bibigyan niya tayo ng pagkakataon para balikan yung mga pagkakataon yun. At ikumpara yung mga pagkakataon ngayon at sa yung mga nakaraang pagkakataon. Titignan po ninyo. Balikan nyo, magbalik tanaw po kayo kung sino po kayo 3 months ago and beyond. Comparing po ngayong araw na ito.
Okay? Balik tanawin po ninyo. Dahil po kung wala pong pagbabago, malamang wala po kayo rito ngayon. At alam po ba ninyo, yung mga service team and the rest of kapatiran po ng Focus for Christ, kami po ay natutuwa. Dahil po kahit papano, naisagawa po namin yung kasunduan namin sa Panginoon na ipagpatuloy. Maganda pa nga itong posisyon niya. May mga posisyon siyang hirap na hirap siya talaga. Diba? Babalik ba ako sa inyo? Hindi. Yan katanungan niya. Hindi. Actually, hindi na siya babalik. Hindi na po siya babalik. Kaya mababalik po siya. Hindi na po siya babalik. Tayo na po ang pababalikin niya. Tayo po magiging Jesus sa mga taong hindi nakakakilala sa Kanya. Magiging Jesus po tayo lahat. Dahil tayo po ang magpapatuloy ng Kanyang nasimulang gawain. Kaya po ba kayo? Kaya po ba natin gawin? Hindi naman niya tayo tinatawagan para isa-isa po tayong padipain doon. Hindi po. May mga paraan po kung paano niya tayo gagamitin. At yun po ang pag-uusapan po natin ngayon. Okay, kung dati ay satisfy lang kayo kung sino kayo, ngayon, ang ginawa po niya, sabi ko nga po for the last several Fridays, ay nagsimula siyang pausbungin. Okay? Yung mga salita niya sa inyo, andiyan po sa inyong mga puso ngayon. Isa-isa po kayo, wala pong exemption yan. Whether you like it or not, lahat po yan ay tinamnan niya tayo ng Kanyang banal na Espiritu. Andi dito po yan. Hindi po yan magpupumilit. Kayo po ang personal na magpapausbong yan. Ngayon po, hindi po natin kaya, hindi ko po yan nakayanan. Dahil po inisip ko yung kung sino ako, bago po siya tuluyang tanggapin at hayaang maghari sa akin. Ikaw, Lord God, hindi ko kaya mo usbungin ito. Hirap na hirap eh. Hirap na hirap, Lord God, unless, Lord God, continuously allow me that I feel your presence. Ikaw po ang hirap pong bunga. Ang tigas na po ng binhi. Kung maaari, Lord, basagin mo yun at pausbungin mo. Pausbungin kasi yung pagkakilala natin sa Panginoon. Okay? Magsimula po tayong lubusang makilala siya. Gusto niya makilala natin siya. At saka gusto niya kasi pagka nakilala na natin siya, that's the time that we express our love to Him. Tatlo po yung iniibig niya eh. Makilala siya, mahalin siya, at paglingkuran siya. At the moment po, kayo po, ang ginagawa po niya, ang gusto po niyang mangyari ay lubusang tayong makilala lahat. Bago niya hilingin na kayo'y magmahalang dalawa. Okay? Sa mga maraming bagay ko kung paano ninyo i-express yung pagmamahal niyo sa Panginoon. Okay? Love one another as I love you. Love others, loving God. Loving others, loving God. Ay, baka nang pag sinabi kong loving others, eh, meron kayong okay? Hindi yung ganong love, okay? Bilang isang magkakapatid, sa ngalan ng Panginoon, yun ang niya, okay? And then loving is others is serving Him, okay? Not necessary to serve Him directly. When we serve one another, diba? Simple lang pagtuunan po natin ng pansin, dalingan po natin pag-aaral dun sa kanyang mga binibitawang salita sa atin, mas lalo po natin maintindihan. Hindi lang po simple, napakahirap po ito. Kaya kami po'y umaasa, lahat po ng mga service team na mga yung nauna po sa inyo, kami po'y aware na sa loob po ng
ng 7, 8, 10 Friday, hindi po yung kasapatang sa pagkakataon na makilala po natin ang Panginoon. Hindi po enough kung the whole CLP, kahit na ilang CLP po kung aatinan ninyo, kung hindi po kayo magpupusang loob na pausbungin yung kung ano man yung naipunla sa inyo, wala pong magagawa ang Panginoon. Hindi po siya diktador. Hindi po siya magdidikta kung kailan. Maghihintay lang po siya sa kusang loob po ninyo kung kailan po kayo tatalima sa kanyang imbitasyon. Ganyan lang po yan eh. Simple-simple. At diyan lang siya. Lagi siyang nakatabi sa iyo kung kahit na hindi mo siya pinapansin. Okay? At diyan lang siya. Okay? When we call upon His name, alam po natin, andiyan siya lagi. Pero meron po tayong, most especially, meron po tayong, alam po ninyan, may mga intention po tayo kung bakit po natin gustong sumali sa mga ganitong samahan. Okay? Hopefully, we pray. We pray na ang ating intention ay para lubusang makilala ang ating Panginoon. Period, yun lang. Diba? Pero aware po tayo na maraming gustong sumali sa mga ganitong ay para sa personal na biyaya, hindi yung personal na relasyong ma-develop para makilala natin ng lubusan ng Panginoon. Dapat po yun po man. Amen po ba? Amen. Ang ganda lang po, di ba? Ang ganda lang po. The Lord has laid the foundation for this new life throughout the whole of CLP, yung Christian Life Program. Siya po ang nagpunla. Ginamit niya kung sino-sinong kumakanta dyan, di ba? Yung pagkanta, kung minsan talagang, di ba? Unless otherwise na habang may kumakanta dyan, ang iniisip niya, mga pumuputi-putitak dyan na, ano? Bro, meron ba tayong... Okay? Ang sariwain yung mga gano'n, di ba? Lalo na pagka may mga pakinting-kinting dyan ka, di ba? Sarap lang. Na-experience ko kasi yun eh. Kaya ang hirap lang, pero God is so great, God is so powerful, God is so merciful that when we call upon His name, when we say, Lord God, ito na po, nag-enjoy po ako sa iyong presensya, panawagan sa akin. Sana Lord God, huwag muna po kayong puluting madapa pa ulit. Ayun po kasi mga dasal ko sa Panginoon kumisan ito. Naalala, may mga magagandang bagay, may masasayang bagay, may mga excitement. Pero Lord God, mas excited yata ako ngayon, Lord God, na hindi pa man lubusang nakikilala, pero alam ko po na patungo po doon yung aking ginagawang pagsaliksik kung sino talaga ang ating Panginoon sa ating buhay. Okay? Kahit na po si Tito Greg, hindi niya kayo pwedeng persalin. Kayo po, nasa inyo po yung susi. Kung gusto po ninyong pagbuksan ng ating Panginoon, nagmamakaawa dyan sa pintuan ng inyong puso, wala pong makakainan po si Brother hindi po niya kayo mapipilit. Kayo po ang may hawak ng susi. Kung minsan nga, yung advanced technology, password na lang. Okay? Hindi na susi. Yung susi kasi, pwedeng okay? Pwedeng i-duplicate. Pero yung password, ikaw lang nakakaalam mo. Gawin mo yung pinaka-hirap na password. Walang makaka-alam niyan, ikaw lang. So, andiyan ang Panginoon, pagbuksan mo ako, kung gusto mong ma-develop at mabago ang iyong sarili. Yun ang purpose po ng ating Panginoon. And now, alam namin na lahat kayo, kung marami sa inyo, kung hindi man lahat, ay may mga bagay na kayong pinagsisihan sa inyong, diba, napaalalahanan po kayo sa inyong mga one-on-one, yung mga individual talks na dumating sa inyo. Okay? Napaalalahanan na po kayo kung ano ang prerequisite requirements ng Panginoon kung para tayo maging karapat-dapat na lumapit sa Kanya at maging parte ng Kanyang pamilya. Dahan-dahan po yan. Okay? At marami pa pong iba. Okay? Sabi kanina, dapat tayo magsaya,
Dahil ito na po yung huling araw ng ating, ano pong ginagawa natin? Christian Life Program. Ang malungkot po, kung hindi po kayo voluntaryong magpapatuloy, at kung voluntaryo naman po kayong magpatuloy, ito pa lang po yung simula. Ako po yung 20 years na po ako nung araw po, nung sa ika-5 Friday, ika-6 na Friday, nakagawa pa po ako ng hindi maganda sa Panginoon. Baptism po. Baptism po sa gabi, baptism po sa hapon. Thursday po ng gabi. Nag-imbita ako ng mga European na nakatrabaho ko sa hospital. Okay? At during that time, bago kasi ako napasok, mayroon akong lisensya ng sa Chilis. Laging puno yung ko dyan, iskaparati ng dyan. Sino mang bumisita, meron siyang paglalagyan. Kung minsan, doon na siya matutulog sa bahay. May nagkataong mga European. Sexy. Sige na, I have plenty there. Okay. Ako naman medyo tinamaan na yung mga unang mensahe ng Panginoon dahil baptisa pang ilang taon na, pang 7 na, di ba? Wala pang 9 na. Kahit pa paano, tinamaan na ako pa kaya control lang ito ko. Sila talaga may isang taon na sila dito, uhaw na uhaw, di ba? Nakita ko talagang halos tao lang po tayo na marupok din tayo. Si Mrs. ay umuwi at inibig ang kanyang ama. Mag-isa po ako sa bahay. Ako po yung natukso. Kayo ibang Mrs. ka. Gusto rin yung matukso. Pangalawang tukso sa akin, pinadala ko sa Germany. At yung pinagdalan sa ating accommodation sa baba, may beer house. At may 8 glass. Lord God, kako, ito bang, totoo ba ito, Lord God? Ang panalangin ko sa kanila, isa na lang, Lord. Isa na lang pagkakataon ko na ito. Papatawarin mo kaya ako. Ipagpapatuloy mo kaya ang pag-imbita sa akin hawak sa aking kamay kung minsan ko pang gawin. Lord, ikaw. Kapalag ka ba sa biro? Bawat indak nila yung bass, yung drum ng nakita ko tug. Lord God, ako nung papasok ba ako, tinitignan ko yung entrance. Ang unang-una ka pa ay Rosario. May paisahe ka pa ito. Ayaw mo kong papasukin. Makyat ako. Pag-akyat ko, di ko alam kung saan ko nilagay ang susi. Di ko alam kung saan. Nalimutan ko completely. Alos ilang minuto naman ako. Wala lang naman isang oras. Kung pala, nilagay ko lang sa ilalim ng alam niyo yan. So, madalit salita, nakapasok ako. Pero alas 3